Happy Christian Sabbath and a happy Lord's Day, church. So let's open our Bibles to 2 Timothy chapter 2, verses 20 to 26. 2 Timothy chapter 2, verses 20 to 26. Second Timothy chapter 2, verses 20 to 26. Babasahin ko po. Now in a great house, there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honorable use, some for dishonorable. Therefore, if anyone cleanses himself from what is dishonorable, he will be a vessel for honorable use, set apart as holy, useful to the master of the house, ready for every good work. So flee youthful passions and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord from a pure heart. Have nothing to do with foolish, ignorant controversies. You know that they breed quarrels. And the Lord's servant must not be quarrelsome, but kind to everyone, able to teach, patiently enduring evil, correcting his opponents with gentleness. God may perhaps grant them repentance leading to a knowledge of the truth, and they may come to their senses and escape from the snare of the devil after being captured by him to do his will. May God bless the reading of his word. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito na inyong itinakda upang kami ay magpahinga sa inyong presensya. Salamat po sa inyong kabutihan sa aming mga buhay. Salamat dahil sa kaligtasang inyong ipinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng inyong anak na siyang namatay at muling nabuhay para sa kabayaran ng aming mga kasalanan. Panginoon, ngayong umaga, I pray that you give us attentive hearts and minds. I pray na lahat po ng nais niyong iparating sa amin, tanggapin namin ng buong puso, paniwalaan namin, at sundin namin. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang pag-aaral namin ng inyong salita ngayong umaga. In Jesus' name. Amen. So, sa politics, mayroon tayong mga politiko na tinatawag natin with a title. Mayroong honorific title. At isa sa mga titles na ginagamit po natin ay honorable. The honorable so-and-so. So when we say honorable, we speak of honor, karangalan. Okay? Kagalang-galang sa Tagalog. So we call a person honorable dahil ang office, ang posisyon na kanyang hinahawakan at ang kanyang tinatayuan ay kagalang-galang. Okay? Now, ang ideal, ang dapat is hindi lamang yung posisyon ang kagalang-galang, kundi dapat yung taong iniluluklok natin sa posisyong iyon ay kagalang-galang din. So ang desire natin at ang ideal is that the person will also embody the values na nararapat doon sa posisyong yon. Okay? Inilagay siya sa isang kagalang-galang na posisyon, kaya dapat ang character din ng taong yon kagalang-galang. Right? So as Christians, tayo rin po ay tinawag to be God's honorable servants. Kagalang-galang na mga taga-silbi. Right? So this is our goal for this morning. How do we live out a life as an honorable servant? Saan natin huhugutin yung lakas to do so? Ano ang motivation natin in order to live out honorable lives? So meron lang akong tatlong bagay na i-share sa inyo ngayong umaga. So let's go to the first. God's word tells us that we are chosen to be honorable vessels. Tayo po ay pinili. Tayo po ay hinirang ng Diyos para maging mga kagalang-galang na kagamitan. God's honorable vessels. So kung titingnan niyo po ang verse 20 particularly, mayroong illustration na ginamit ang Apostol Pablo. Now, in a great house, sa isang malaking bahay, mayroon daw dalawang klase ng mga kagamitan. On one hand,
mga kagamitang yari sa gold and silver, at sa kabilang banda, wood and clay. So, mayroong isang kagamitan na ginagamit for honorable use, mga importanteng occasion, at mayroon namang iba for dishonorable use. Pwedeng para sa mga ordinaryong araw lang, at pwede din namang ginagamit siya sa mga bagay na marurumi. Okay? So, ganun din naman sa atin, di ba? So, mayroon tayong mga kitchenware na ginagamit sa pang-araw-araw. Mayroon din naman tayong mga kitchenware na tinatago para sa mga espesyal na okasyon. Right? At sa mga bahay po natin, mayroon tayong mga kagamitang valuable tulad ng mga laptops, gadgets, TVs. Pero mayroon din tayong mga kagamitan na hindi naman ganoon kahalaga. Tulad ng arenola. Hindi natin mapagkukumpara ang laptop sa arenola. So, ito yung illustration na ginagamit ng Apostol Pablo sa great house, which is the church. Okay. So, ang illustration ni Paul is, in the great house of the church, it will be a mixture of true believers and false believers. Vessels for honorable use, vessels for dishonorable use. Okay. Sinabi rin ito ng Panginoong Yesus, na sa kanyang field, sa kingdom of God, mayroon laging mixture, pagkahalo ng wheat and tares, sheep and goats. Okay. And that is the reality of the Christian life. Kaya ito nabanggit ni Apostol Pablo because remember, ang issue ng church dito sa Ephesus is may mga false teachers na nakapasok. Okay. And so, Paul is reminding Timothy na as long as nandito tayo sa mundong ito, kahit gawin natin ang best natin, we cannot achieve perfect purity. Laging mayroong mga taong makakapasok in the church that are not really true believers. And so, we expect na mayroon talagang problems in the church. Kahit na ma-perfect, quote-unquote natin, yung ating doctrine, ma-perfect natin yung ating church government, it doesn't mean na hindi na magkakaproblema ang isang church. Because the church is always filled with sinful people. Christians nga, sinful eh. How much more those who are false believers. Okay? Now, this is the reality. Paul is reminding the church. So, in light of this, dahil ito ang realidad, mayroon talagang mixture ng true and false believers. Ano ngayon ang gagawin ng church? What should we do? Sabi sa verse 21, "Therefore, if anyone cleanses himself from what is dishonorable, he will be a vessel for honorable use, set apart as holy, useful to the master of the house, ready for every good work." So in order for us to become God's honorable vessels, kagalang-galang na kagamitan, dapat daw, sabi ni Paul, we cleanse ourselves from what is dishonorable. Ihiwalay, linisan natin ang ating mga sarili mula sa mga bagay na nakakarumi. Okay? And so that's why, throughout the history of the church, ine-emphasize natin na there is a need for constant repentance. Repentance, sabi ni John Calvin, second generation reformer, hindi lamang siya ang panimula ng buhay Kristiyano, it is the Christian life. The Christian life is about repentance, a constant turning from sin and turning unto God. So whenever we talk about repentance, madalas yung first part lang yung naiisip natin na kailangan kong mag-effort na iwanan yung kasalanan ko. But that's not the total picture of repentance. Iwanan mo nga yung kasalanan mo, but where do you go to? Sino na ngayon ang delight ng puso mo? So you turn from sin so that you turn to God. So there is a need for Christians, in light of this problem, na patuloy tayong lumapit sa Panginoon for repentance and cleansing. This is what Jesus said in John chapter 13, if you remember. No?
Sabi ni Jesus, malinis na kayo. No? Kaya ang tanging kailangan nyo na lang linisin ay ang inyong mga paa. So that is the illustration of the Christian life. Christians are already cleansed. Nalinis na tayo ng dugo ng ating Panginoong Jesus. God has already taken our sins away from us. As far as the east is from the west. Pero ang realidad ng buhay Kristiyano is we still sin daily. And whenever we sin, ang union natin with Christ ay hindi nasisira, ngunit ang ating communion with Christ can be affected. Kaya kailangan ng renewal para hindi ito maputol. Right? Now, question. Tayo ba ang kumikilos? Tayo ba ang nag-e-effort para maging honorable tayo? Nakadepende ba sa atin? So, of course not. We are already honorable, kagalang-galang, no? Dahil kay Kristo. Christ has already cleansed us and saved us. Ito na yung identity natin sa Panginoong Jesus. Hindi natin ito pinagtrabahuan. We are already honorable dahil tayo ay binabalot na ng perpeksyon ng ating Panginoong Jesus. However, dahil ito na yung identity natin, nararapat lamang na ito ay isa pamuhay natin. You live out what you already are. So, hindi po tayo nag-e-effort para maging honorable sa mata ng Diyos. But rather, we are already honorable, kaya nararapat lamang na isa buhay natin ito. We do this by living lives of repentance and faith. Ihiwalay natin ang sarili natin mula sa korupsyon ng false doctrine and sinful living na nakikita natin sa mga dishonorable servants. Now, Paul says, he will be a vessel for honorable use, set apart as holy, useful to the master of the house, ready for every good work. So, mayroong tatlong bagay na binanggit si Paul to describe a vessel for honorable use. Set apart as holy, useful to the master of the house, ready for every good work. Now, baka isipin natin, no, na parang, again, effort ba natin to na gawin ang bagay na ito to set apart ourselves, to make ourselves ready for every good work? Now, when you look at the Greek, no, itong words na set apart and ready ay hindi active voice, kundi passive voice. Ibig sabihin, ito ay mga bagay na hindi natin ginagawa, kundi ginagawa sa atin. So, yung pag-set apart at pagre-ready is something that the Lord does to us. Siya ang nagse-set apart sa atin. Siya ang nag-equip sa atin para tayo ay maging ready. At siya ang dahilan kung bakit tayo nagiging kagamit-gamit, bakit tayo nagiging useful. So we do not set ourselves apart by our effort. We do not make ourselves ready by our work, but it is God who does it to us. We become useful, therefore, dahil sa ginawa ng Diyos sa atin at para sa atin. Okay. I-connect natin sa natalakay natin nung nakaraan sa verse 19. Sino ba ang nagpe-preserve sa atin? Tayo ba ang nagpe-preserve sa ating kaligtasan? Hindi. It is God who preserves us. Diyos ang siyang tumawag sa atin at siya ang nagse-set apart sa atin to be His honorable servants. Diyos ang naglilinis sa atin. Diyos ang nag-equip sa atin to do the good work that He has prepared for us to do. Ephesians 2:10. So here we see gospel truth. That it is God who works in us and for us from start to finish. Ngunit ano ang ebidensya? Ano ang bunga ng pagkilos ng Diyos sa mga buhay natin? It is that gugustuhin na natin ngayon na isa pamuhay ang identity na natanggap natin mula sa Diyos. Dahil sa ginawa ng Diyos, magbubunga ito ngayon ng effort from us. So there is a difference when we say, tayo ang nag-e-effort,
And when we say, Diyos ang kumikilos kaya tayo nag-e-effort. We have the gospel bilang ating motivation, bilang truth na nagbibigay sa atin ng joy in living out the Christian life. So we do not work in order to reach the status of honorable. Hindi po natin ito pinagtatrabahuan. Rather, what Scripture tells us is ibinigay na itong identity na ito sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Jesus na siyang namatay at muling nabuhay para ibalik tayo sa Diyos. And what we do is isinasabuhay lang natin ang bagay na ating natanggap sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Okay. So we have to understand na Christianity is first and foremost about the gospel. Ang Kristyanismo po ay hindi tungkol sa atin. It is about receiving God's grace in Jesus. Not about our transformation, not about our living, not about our service. Ang Kristyanismo po, first and foremost, ay tungkol sa biyaya na ating natanggap at patuloy na tinatanggap mula kay Kristo. Hindi po ito primarily tungkol sa atin. Our Christian life, our maturity, of course, those things are important. But hindi po tayo ang sentro ng Kristyanismo. It is about trusting and treasuring God for who He is and what He has done. So it's about sa pagkilala kung sino ang Diyos at pag-experience ng mga bagay na Kanyang ginawa para sa atin. Itong dalawang bagay na to ay dapat magkasama sa buhay Kristiyano. We know God and we know what He has done for us. Because if we only know who God is, kung alam lang natin kung sino ang Diyos, ngunit wala tayong idea kung ano ang Kanyang ginawa, then we are left with a holy God na wala tayong relasyon. Hindi tayo magiging secure sa Kanyang pag-ibig because He is only a God out there, but not a God for us. Ngunit kung alam lang natin kung anong ginawa ng Diyos, ngunit hindi natin kilala kung sino siya, hindi natin ma-appreciate yung gap na kinross ng isang banal na Diyos to reach down to us with His love. Okay? So knowing who He is and what He has done is the reason why we are Christians, why we worship, and why we serve Him. Dahil siya ay isang banal na Diyos na hindi pwedeng pabayaan ng kasalanan. Kaya niya pinadala ang Kanyang anak dahil sa Kanyang pag-ibig para tayo ay tubusin at iligtas mula sa ating mga kasalanan. This is the gospel. A holy and loving God na bumaba sa persona ng Kanyang anak to satisfy justice and to shower us with His love through His Son's life, death, and resurrection. At ano ang bunga nito? Kapag tunay nating naunawaan at natanggap itong mensahe ng mabuting balita, ano ang magiging bunga nito sa ating mga buhay? Wholehearted obedience. Buong puso at taos-pusong pagsunod sa Kanya. A desire na mamuhay ng honorable lives because we want to glorify God with our service and worship. Nais nating i-enjoy siya for who He is and what He has done. So ang pagiging honorable servants is not just about doing the right things. Okay? It's not just about ito yung 5 steps para ikaw ay maging honorable. Pag na-accomplish mo ito, honorable ka na. That is not what Scripture is teaching us. It's about being given the right heart through the gospel. Hindi lamang binabago ng Kristyanismo ang ating behavior, ang ating pananalita. Okay? Because if that's so, then wala tayong pinagkaiba sa ibang relihiyon sa mundo. Christianity is about the changing of the heart through the gospel so that ito po ay magbubunga ng pagbabago sa ating pag-iisip, sa ating pananalita, sa ating mga kilos. Because we do all of those things out of a genuine love for God.
Hindi dahil na-force tayo, hindi dahil gusto nating iyabang ang ating pagiging mabuting tao. That is what being an honorable vessel means. Pagtanggap ng ating identity mula kay Kristo at pagsasabuhay nito out of thanksgiving to the God who gave us Himself. So that's the first. We are chosen to be honorable vessels. Tayo po ay pinili. Second, we are called to live honorable lives. Tayo po ay tinawag na mamuhay ng isang kagalang-galang na pamumuhay. Verses 22 to 23. Sabi ni Paul, so flee youthful passions. Flee youthful passions. So kung ang identity natin ay honorable, at dapat ilayo natin ang mga sarili natin sa mga dishonorable na mga bagay, kung dapat nating isabuhay ang identity na ating natanggap na mula kay Kristo, ito ngayon ang dapat nating gawin. First, flee youthful passions. Ibig sabihin yung mga kagustuhan ng laman ng mga kabataan. Mga kasalanang madalas nakikita natin sa mga kabataan. What does this mean? Youthful passions. Ibig sabihin ba nito, matanda na kami, senior na kami, hindi na kami kasama dito, exempted na kami sa youthful passions na ito. That's not what Paul is saying. Ang particular na youthful sin na tinatalakay ni Paul dito is the sin of seeking earthly glory. Okay? Dahil yung mga false teachers na dinidiscuss ni Paul in this chapter, they want glory. And typical sa mga kabataan, yung temptation na maging pabibo. No? We see that. There are many youth sa church na they want to be involved in ministry dahil mayroong certain glory that comes with serving. Na i-showcase nila ang kanilang talento after they sing or after they share a talk, napupuri sila. So that is a temptation for young men particularly, but lahat po tayo dito nakakaranas ng ganong temptation. The temptation to seek earthly glory and worldly honor. Palakpakan ng mundo. Ang temptation to seek power at the expense of other people. Pagtapak sa ibang tao para maiangat natin ang ating mga sarili. The temptation to be proud and arrogant. Yung temptation na sa ating performance, sa ating pananalita, we think that we are better than others, so we look down on them. Yung pride na kaakibat ng pagtutunog matalino. Dahil kaya nating ipahiya ang mga kumakalaban sa atin pagdating sa ating pananampalataya at doktrina. Yun ang nais tumbukin ng Apostol Pablo dito. In verse 23, have nothing to do with foolish, ignorant controversies. You know that they breed quarrels. So sabi ni Paul kay Timothy, flee. Run as fast as you can and as far away as you can from these. Huwag nawang makita sa iyo yung temptation na itaas ang iyong sarili, which is a sin na makikita natin sa mga false teachers na ito. And this is the call of God to us. A call to humility. Dahil ang ating Panginoong mismo, nung siya ay pumarito, He did not display His power and glory in its fullness. Rather, Mark 10:45 says, He came not to be served, but to serve. Sabi ni Jesus, yung mga political figures nyo, they seek worldly power, ginagamit nila kayo para sila ay mag-advance sa kanilang positions, but hindi dapat makita yan sa inyo. Whoever wants to be great must be the least. Whoever wants to be first must be the last. This is what spiritual maturity is. Embodying the humility of Christ because we are partakers of the gospel. Flee youthful passions. So ito ay temptation that we still struggle with. We must flee from it. But anong sabi ni Paul? And pursue
righteousness, faith, love, and peace. Huwag mo lang iwanan itong mga kasalanang ito, but dapat kang maging active sa pag-pursue ng godly virtues, godly character. Pursue righteousness, katuwiran, or hustisya. Dahil ikaw ngayon ay binabalot na ng katuwiran ng ating Panginoong Hesus, dapat mong isabuhay yan. Live righteously. May katuwiran. Okay? Faith. Pursue faith. Alalahanin natin na kung anumang pag-advance or pag-grow natin sa Christian life, ito po ay biyaya ng Diyos. Because faith is a gift from God. Our growth in faith is a gift from God. That is very clear in Ephesians 2:8 and 9. Faith and our entire salvation is a gift from God, and it is not of our own doing. And so again, kung tayo man ay nag-a-advance sa ating understanding ng Scripture, sa ating experience ng Christian life, hindi dapat natin itong ipagmayabang. But rather, dapat mas maging humble tayo, understanding na ang Diyos ang kumikilos sa atin. Then pursue love. Nakaranas tayo ng unconditional na pagmamahal mula sa Diyos, kahit na hindi tayo karapat-dapat. Kaya ngayon, we should look at other people with cross-shaped eyeglasses. Kung anong pagmamahal ang natanggap natin mula sa Diyos, dapat ganoong klaseng pagmamahal din ang ipakita natin sa ibang tao. We don't use them, we don't take advantage of them, we love them by serving them. And then pursue peace. Dati po tayo mga kaaway at kalaban ng Diyos. Ngunit tayo ngayon are now reconciled to God because of the death of Jesus Christ. So as Christians, we should now be peace seekers, peacekeepers, and peacemakers. Not troublemakers, not warmongers. Hindi tayo naghahanap ng gulo at ng away. But rather, our instinct lagi is always to seek peace and reconciliation. Because God has been reconciled to us in Christ. Okay? So now, question. Gaano po tayo kaseryoso sa ating pag-iwan sa ating mga kasalanan at sa pag-pursue ng Christ-likeness? How serious are we in that? Mayroon ba tayong daily na repentance? When we confess our sins, do we just confess for the sake of confessing? Kumbaga generic lang na mga kasalanan? Lord, sorry, nagkasala ako ngayon. Pero takot tayong i-search yung mga puso natin kung anong mga partikular na kasalanan ang ating nagagawa laban sa Diyos. Particularly in the area of pride. Si Jerry Bridges, nagsulat siya ng book entitled Respectable Sins. It's entitled Respectable Sins dahil ito daw yung mga kasalanan na parang hindi tinitreat seriously ng mga Kristyano. When it comes sa mga bisyo, sex, Christians are strong in addressing those things. Pero when it comes to respectable sins, parang, sige lang, tinatawad naman na kami ng Diyos. One of those sins is the sin of religious pride. So, gaano tayo ka-aware sa ating religious pride? That we think we are better dahil tama ang doktrina natin? Or malinis ang pamumuhay natin, quote-unquote? Dahil hindi natin ginagawa ang kasalanang madalas nakikita natin sa buhay ng mga unbelievers sa labas? So how serious are we in pursuing Christ-likeness? To the point na willing tayong aminin sa Diyos yung mga partikular na mabibigat na kasalanan na nagagawa natin sa Kanyang harapan. And how aware are we of the fruit of God's transforming work in us? Okay.
Daily ba nating minimeditate ang gospel nang sa gayon ito ang magbibigay sa akin ng kapangyarihan para sundin ang mga utos ng Diyos nang mayroong kagalakan sa aking puso? Ninanais natin ngayon na maging tunay na kawangis ng Panginoong Yesus dahil sa kanyang ginawa para sa atin. So we seek to embody itong mga virtues, itong mga characteristics na ito, not as ends themselves. Ibig sabihin, ang goal natin sa Christian life ay hindi lamang maging mababait na mga tao. Dahil kung ganon ang goal natin, then let's go to other religions. Mas mababait pa nga yung ibang reliyon sa atin. But that is not what Christianity is. It's not just about being good people, but desiring Christ and pursuing communion with Him. To simply be good is not good enough. We have to pursue God. We do not do good dahil lamang gusto nating i-present ang sarili natin sa ibang tao as good. But we pursue godly character, nais nating maging mature dahil mahal natin ang Diyos. We want to be more like Him. We want to honor Him. We want to serve Him and the people that the Lord has called us to serve because of what He has done for us. Now, let's move further. Sabi ni Paul, so flee youthful passions and pursue righteousness, faith, love, and hope, along with those who call on the Lord from a pure heart. So, i-flee natin iwanan natin itong mga kasalanang ito, i-pursue natin itong godly characteristics na ito, not as individuals, but kasama yung mga tao who also call on God from a pure heart. So dito ngayon ang weakness ng evangelical church. We think that the Christian life is an individual pursuit at the end of the day. Yes, we go to church. Bakit? Dahil importante ito para sa Christian life ko. Nakakatulong ito sa akin. Very individualistic and consumeristic. But the Bible tells us that Christian maturity is not just an individual pursuit. To the point na, okay, willing ako to not be involved in the church as long as meron akong private devotions, personal faith, okay na ako. But that is not the will of God for the Christian. We grow along with those who call on the Lord from a pure heart. We grow together with the church. Growth is difficult and even impossible kung hindi tayo fully involved sa buhay ng lokal na iglesia. Kaya kung titingnan po natin ang Bible, most ng mga imahe na ginagamit sa Bible for the people of God ay collective, grupo, hindi bilang individual. For example, a temple, a building, a body, a tree. Ito ay mga bagay na mayroong iba-ibang parte. So what the scripture tells us is, pinapromise ng Diyos na tayo ay mag-grow bilang individual sa konteksto ng Christian community. Ang will at desire ng Diyos para sa atin is to seek na maging immersed sa buhay ng iyong fellow Christians para sama-sama nating ma-experience what it is to love and be loved as Christ has loved the church. That is why if we look at the New Testament, punong-puno siya ng mga utos, ng mga commands that ends with one another. Because the Christian life is lived in community. Paano natin ma-extend ang pag-ibig ng Diyos sa ibang tao? At paano natin matatanggap ang pag-ibig ng Diyos from others kung tayo ay masyadong individualistic? Ay, introvert kasi ako. Yes, iba-iba tayo ng personalities. I myself am very introverted. Ngunit hindi po ito excuse. Right? At hindi din naman tayo tinatawag ng Diyos na maging extroverted kung tayo ay introverts. What God calls us to do is to love
sacrificially. Being willing na malagay sa mga uncomfortable na situations for the sake of loving and serving your brother or sister in Christ. This is the reality of the Christian life. Service and love is uncomfortable. Mahirap. Kailangan mong magsakripisyo. But it will be totally worth it. Because in this context, mas naiintindihan, nararanasan natin ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. At hinahayaan nating dumaloy ang pag-ibig ng Diyos from us, through us, to other people. And we receive the same love from other people. That is why tayo ay na-encourage at nasa-strengthen to flee youthful passions and to pursue righteousness, faith, love, and peace. Most of the people na kilala ko na mayroong malalim na sin issues na matagal nilang tinatago at pumutok na lang siya nung talagang desperate na yung tao are those people na inihihiwalay ang sarili nila mula sa community ng Christians. Okay. I'm not even talking about just attending church, but really immerse yourselves in the life of the church. Bakit? Ito ang siyang tutulong sa atin to fight sin and to pursue righteousness. Because the church is a community of grace. Church should be a community of grace and kindness that pushes people to repentance and growth. Isa rin sa mga reasons kung bakit ayaw mag-immerse ng mga tao sa community ng faith is because rather than being filled with grace, the church is a people who judge people. Bakit nahihirapang mag-open ng kasalanan at ng buhay ang mga tao sa church, sa mga kapatid nila sa Panginoon? Dahil nandoon yung threat na one, baka pag-usapan, baka magkaroon ng gossip. And number two, instead of offering grace and gospel counsel, madalas kaya ka nagkasala kasi ito ang ginawa mo. Ito ngayon ang dapat mong gawin. Which is not gospel counsel at all. So this is our goal as a church. To be a gospel community na immersed sa grace, nang sa gayon we can all together flee youthful passions and pursue godly characteristics. Now, let's move to the third. We are commissioned to an honorable duty. Tayo po ay kinumisyon ng Diyos para sa isang mahalagang trabaho. Okay? So sa verse 24, here it reads, "And the Lord's servant must not be quarrelsome, but kind to everyone, able to teach, patiently enduring evil, correcting his opponents with gentleness." So sabi ni Paul kay Timothy, dapat hindi ka maging kilala sa paghahanap ng away. Like these false teachers. Ang nais lang nilang gawin, debatihin yung mga tao sa palibot nila para magtunog at magmukha silang matalino. But Timothy, don't do that. So ang description ni Paul kay Timothy in verse 24 is, the Lord's servant. Which is true, especially for pastors and church leaders, but also for all Christians. We are the Lord's servants. In Greek, it's the word doulos, slave, mga alipin tayo ng Diyos. Hindi po natin pagmamayari ang mga sarili natin. We belong to God. And we only do what God wants us to do. So kung tayo po ay mga alipin na tinubos ng Diyos, and He is our Master, wala pong puwang ang kayabangan sa Kristyanismo. Only humble service should be seen from us. Every time I come up to the pulpit, I have to remind myself, Pet, hindi iyan performance. Hindi palakpakan ng mga tao ang habol mo. Or, Pet, hindi yan avenue para i-showcase mo kung gaano ka kagaling, gaano ka kabait,
gaano ka katalino. Hindi rin yan avenue para ipahiya mo ang mga tao sa mga kasalanan nila for the sake na mapahiya lang sila. No. Every time I come up to the pulpit, I have to remind myself, I am a slave. And it is true also for all church leaders. Every time you have a meeting, every time you make a decision, every time you talk about an important thing, remember, alipin kayo ng Panginoong Jesus. And every decision you carry out should be done with prayer and humility. And for all of us, Christians, walang puwang ang kayabangan. Okay? Every time we go to church, every time we read our Bibles, every time we pray, remember we do this because we are slaves of grace. Hindi tayo nagpapataasan ng ego, nagko-contest with other Christians. Mas nag-grow na ba ako kumpara sa taong ito? We don't compare ourselves to other Christians. We compare ourselves to Christ. Compare ourselves to Christ. The next, and the Lord's servant must not be quarrelsome, hindi naghahanap ng away, but kind to everyone. Kindness, kabaitan ang nakikita sa kanya. Now, being kind does not mean nice and harmless, but kind and good. Ibig sabihin, depende sa sitwasyon, nagagawa niya kung ano yung tama nang walang kayabangan. Siya ay approachable, tender sa kanyang approach. Kahit na kapag may kinokorek siya or may pinagagalitan siya, he does so out of love and not out of his uncontrollable emotions. Ngayon, is that true with us? Kind people po ba tayo? Hindi, Pastor, kasi ganito na talaga yung pagkatao ko. Gusto ko lang maging genuine. No. Being genuine is not an excuse para maging balahura. Right? Because if we talk about being genuine, pagiging totoo, ano ba ang katotohanan sa identity natin? We are Christians. And that is the genuineness na dapat nating isabuhay. And one of those is being kind. Especially kapag tayo ay galit. Hindi tayo pinagbabawalan ng Diyos na magalit. In fact, at times, appropriate at tama lamang na tayo ay magalit. Especially kapag may maling nagawa. However, paano natin inilalabas ang galit natin? Kapag ba tayo ay nagagalit, we do so dahil nais nating makabawi through our words and through our deeds. Or whenever we get angry, we do so because number one, mayroong maling nagawa and I want to honor God. And number two, I want to love that person by correcting that person. That is what we should embody as Christians. Second, sabi dito ni Paul, kind to everyone, able to teach. Ibig sabihin, alam natin kung anong sinasabi natin. Okay? So as Christians, dapat confident tayo sa mga beliefs natin. Not because original sa atin yung mga paniniwala natin, but our confidence comes from knowing God's Word. So for us, preachers, kami po ay mga parrot lamang. Ba mga parrot, inuulit lang nila yung mga bagay na naririnig nila. Same thing is true with us. Parrot lang po kami ng salita ng Diyos. Wala kaming mga original na mga idea. Everything that we say and preach should come from this. The more that we echo kung ano yung nababasa namin sa salita ng Diyos, the more faithful we are. And the same thing is true with all of us. Our faithfulness comes from simply reading, studying, believing, obeying, and teaching whatever God's Word is saying. And we should be confident in this. Able to teach. Next, patiently enduring evil. Ano mang atake ng mga tao sa kanyang pagkatao at sa kanyang ministry, he should be able to endure. He won't quit dahil lang mayroong nag-criticize sa kanya.
But He will patiently endure. Siya ay magpapatuloy. And He will endure. Hindi siya maghahanap, or hindi siya magsisik ng revenge. He will endure. Tatanggapin niya nang hindi nagde-desire na makabawi. And this is very difficult. Only the gospel can enable us to do this. Dahil lahat tayo, kapag nagagawan tayo ng mali, gusto talaga nating makabawi. Aminin man natin o sa hindi. Nais nating maging malinis ang reputasyon natin sa harap ng ibang tao. Kaya pag may umatake sa atin, ang first instinct natin, kailangan kong magsalita nang sa gayon, mapabulaanan ko ang kanyang sinabi. Right? But one of the things that I learned is, isa sa mga sign ng maturity is you are able to give the other person the last word. Ibig sabihin, okay lang sa iyo na in a conflict siguro, kapag mainit ang lahat, sige, ikaw na ang last word. Hindi na ako magsasalita. That is a sign of maturity. Of course, it is our goal to preserve and advance truth in the gospel and sa buhay natin. But we have to understand that above all, ang buhay natin dito sa mundo is not about us. It's about Christ and His reputation. So kahit na magkalat sila ng mga fake news about us, at kahit na nagawa natin ang best natin to gently address it, kapag nagpatuloy, then so what? So what? Then next, correcting his opponents with gentleness. So kapag ka mayroong kalaban si Timothy na nagtuturo ng false teaching at inaatake ang kanyang person, sabi ni Paul, you should correct them with gentleness. So wag mo silang insultuhin. Madalas ganun tayo eh. Pag inatake tayo, mangi-insulto din tayo. He does not resort to name-calling or insults, but he is able to be straightforward without being rude and gracious without being cowardly. Ganun po tayo as Christians. Kaya nating maging prangka nang hindi nagiging bastos. Madalas kasi yung kabastusan, tinatago natin sa ilalim ng pagiging totoo at prangka. But that is not the Christian way. Pwede tayong maging straight to the point nang hindi nagiging rude. And another, maging gracious nang hindi nagiging cowardly or duwag. Madalas yung kaduwagan natin, tinatago din natin kasi kailangan kong maging gracious. Kaya hindi ako mag-a-address ng problema. No. We can be gracious towards people, speak the truth in love, nang hindi nagiging duwag. Okay, now, ano ang motivation natin para maging gentle and kind kahit na inaatake na tayo ng false teachers? Tayo po ay na-motivate to speak the truth in love, sabi ni Paul in verse 25, because sino ang nagbibigay ng repentance? It is God. It is God who ultimately gives repentance. God may perhaps grant them repentance leading to a knowledge of the truth. So yung burden to prove ourselves right ay nawawala na sa atin. Dahil hindi naman tayo ang nagbabago ng tao, kundi ang Diyos. Ang ating tungkulin lamang is to faithfully speak the truth and let God do everything necessary for the transformation and salvation of the person. Okay. So we do everything out of kindness. Sabi ni Paul sa Romans 2, it is God's kindness that leads to repentance. Okay? It's God's kindness that led us to repentance. Bakit tayo nagsisi? Bakit tayo tumalikod sa ating mga kasalanan? Bakit tayo lumapit sa Diyos? Dahil ba sa kanyang galit at puot? Hindi naman tayo pinagalitan lang ng Diyos, magbago ka, maging Christian ka. No. He gave us the law, reminding us that we are sinners, nang sa gayon maunawaan natin ang pag-ibig at kabaitan ng Diyos kay Kristo. And if it's God's kindness that led us to repentance, dapat kindness din ang ipakita natin sa mga tao
in speaking the truth, so that through our kindness, God may bring people to repentance. Tayo ay mga instrumento lamang ng Diyos. We are God's mouthpiece, honorable vessels na nagde-deliver sa kanila ng law and gospel. Now, one important thing na makikita po natin dito, God may perhaps grant them to repentance. Here we see na ang repentance is God's work for the unbeliever and for the believer. So wala po tayong kapasidad na magsisi at magbalik loob sa Diyos on our own. In fact, it is better to say that it is God who repents us unto Himself. Okay? God repents us unto Himself. So, ang truth sa ating Christian life is this. Kung tayo ay Kristiyano, Diyos po ang kumilos sa atin. Diyos ang nag-ikot sa atin nang sa gayon, maiwanan natin ang ating kasalanan at manumbalik tayo sa Kanya. And whenever we proclaim the gospel, dapat nating maunawaan that we do not know kung sino ang bibigyan ng Diyos ng kapasidad na magsisi, but what we should do is simply proclaim the truth. Sabi ni Johann Gerhard, isang Lutheran theologian, kahit na hindi sila makinig sa first time na ikaw ay nangaral ng gospel, dapat ikaw ay maging patient na magpatuloy sa pagtuturo at pag-share at pananalangin na sa awa ng Diyos, siya ay magsisi. Hindi natin dapat isipin na hindi siya naniwala sa gospel, baka hindi siya elect, hindi siya pinili ng Diyos, hindi talaga siya binigyan ng gift of repentance. Hindi po ganun. We do everything we can in order to bring people to Christ as long as it takes, because we know that through our preaching and teaching, God leads people to repentance. And then sabi ni Paul, verse 26, and they may come to their senses and escape from the snare of the devil after being captured by him to do his will. So ito po ang status ng lahat ng mga makasalanang tao. Our status nung bago tayo maging Christians at yung status ng unbelievers. Tayo ay patay sa kasalanan, hindi natin kayang tumugon sa pagtawag ng Diyos, at hindi tayo willing na magpasailalim sa Kanya. Wala tayong free will when it comes to doing good and following God. Hindi po tayo pinanganak na mababait at mabubuti. Dahil tayo ay makasalanan. We are born in sin. At idagdag pa natin doon, sabi ni Paul, tayo ay bihag ni Satanas. Nahulog tayo sa kanyang patibong, nahuli tayo sa kanyang bitag. Dead in sin na nga tayo, binihag pa tayo ni Satanas. That is the truth of the life of sinners. That is why ang ginagawa ng sinners is we obey Him and His will. Hindi dahil fino-force tayo ni Satan na gawin ang mga bagay na ayaw natin, but because we also desire what he desires and will what he wills. Okay. The reality of the life of the sinner is, mas pipiliin nating maging bihag ni Satanas dahil pinapagawa niya sa atin ang mga bagay na gusto natin. And how can we be free? It's only through the gospel. That they may come to their senses, mahimasmasan. Okay. It's only through the gospel that we come to our senses, ma-realize natin, this is not what God made me to be. Nilikha ako ng Diyos para sundin, mahalin at sambahin siya. We can only realize that when we know Christ. Only God's grace can release us mula sa bitag ni Satanas. Only a greater and more powerful affection can replace our delight in sinful desires. Kapag naipresenta lamang si Kristo sa atin bilang mas glorious, can we leave sin. So ang goal natin is not just winning converts to our church. Our goal is not to bring people to our church na gumagamit ng worldly means, entertainment, bonding, food, and money whatsoever.
Dahil kasalanan at si Satanas ang kalaban natin, tayo ay magwawagi lamang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mabuting balita ng ating Panginoong Yesus. So we proclaim the gospel with faithfulness and boldness. Ang desire natin for people is not only that they will be good people, but for them to embrace Christ and find their identity in Him. Now, let me conclude with this. Hindi ko po alam ang realidad ng pagkilos ng gospel sa mga puso ninyo. I don't know your hearts. I don't see your hearts. Again, sabi ni Pablo, sa church, sa Great House, mayroong honorable and dishonorable vessels. Mayroong tunay na mananampalataya at mayroong mga hindi tunay na mananampalataya. So in this group of people present this morning, posible po na hindi lahat dito ay tunay na mananampalataya. Okay. Bisita ka man or matagal nang nag-church, it could be that you are not a true Christian. Now, I don't want to cause anxiety or doubt, but let us examine ourselves. Examine po natin ang ating pagiging Kristiyano. Praying a prayer, pananalangin, at pag-ask kay Jesus na pumasok sa iyong puso, it does not automatically mean na Christian ka na. Just because you pray the prayer, ask Jesus to come into your life, it doesn't mean that you're automatically a Christian. Being baptized, being a member, being a servant in the church, doesn't automatically mean that you are a Christian. Ang question is, what is the reality of your faith? Have you truly rested in Jesus? So meron ako mga guide questions dito from Tim Keller. Questions for sleepy and nominal Christians. First, evidence ng presensya ng Diyos sa buhay mo. Ano ang realidad ng mga bagay nito sa buhay mo? First, how real has God been this week to your heart? Yung awareness mo na tunay ang Diyos sa buhay mo nitong linggo. Na talagang naranasan mo siya sa buhay mo this week. Number 2, how clear and vivid is your assurance and certainty of God's forgiveness and fatherly love? No? Gaano kaklaro sa iyo na sigurado kang pinatawad ka ng Diyos at sigurado kang mahal ka niya bilang kanyang mga anak. Klaro ba sa iyo yun? Sigurado ka ba na ikaw ay pinatawad at mahal ng Diyos? And to what degree is that real to you right now? Gaano kalaki yung certainty mo, yung kasiguraduhan mo? Number 3, mayroon bang mga partikular na season ng buhay mo na nai-enjoy mo lang si God? Na mayroon kang sense, awareness, na siya ay kasama mo. Na nararamdaman mo na mahal ka ng Diyos. Ano yung realidad ng mga bagay na ito sa buhay mo? Has God really been present in your life? Then, second batch of questions. Ebidensya na binabago ka ng salita ng Diyos. Number 1, have you been finding Scripture to be alive and active? Buhay at kumikilos ba ang salita ng Diyos sa buhay mo, araw-araw? Number 2, mayroon bang mga partikular na pangako mula sa Bible na tinitreasure mo, na nakaka-encourage sa'yo? At kaya mo ba itong i-quote agad-agad dahil mineditate mo na ito at naging totoo ito sa iyong buhay? Number 3, are you finding God calling you or challenging you to do something through the Word? In what ways? So, tinatawag ka ba o china-challenge ka ba ng Diyos nung binabasa mo ang salita ng Diyos na ito ang dapat mong gawin? Mayroon bang partikular na pagkatawag sa iyo ang Diyos? I'm not talking about full-time ministry or what. But yung particular na command na sabi ng Diyos through His Word, this is what you should do. Then third and last set of questions. Ebidensya ng iyong growing appreciation, na mas na-appreciate mo ang awa ng Diyos for you. First, are you finding God's grace more glorious and moving now than you have in the past?
Mas naging malalim ba ang pagkaunawa mo ng grace ng Diyos ngayon kumpara noon? At mas ikaw ba ay namumove nito? Ibig sabihin, mas tinetreasure mo na ang grace ngayon kumpara noon. Number 2, are you conscious of a growing sense of the evil of your heart, and in response, a growing dependence on and grasp of the preciousness of the mercy of God? Habang mas tumatagal ka sa Christian life, mas nagiging aware ka ba sa pagiging makasalanan mo? Sabi ni Paul Washer, growth in the Christian life does not mean na you sin less, but it means mas nag-grow daw yung awareness mo na ganito pala ako makasalanan. How true is that in your life? Na mas nakikita mo kung gaano ka karumi sa harap ng Diyos. And in response, mas natutulak ka na magdepende sa Diyos for dear life. Na alam mo na kapag hindi ka umasa sa Diyos, your life will fall into shambles. Now, kung kaya nyo pong sagutin ang lahat ng mga katanungang iyon positively, then praise God for the grace na Kanyang binibigay sa iyo. Again, this is not your own doing. This is the gift of God. So be encouraged and affirmed na kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Now, nung binabasa mo yung mga katanungan at nakikita mong mayroong inconsistency, mayroong kakulangan in some areas, be encouraged because hindi naman ginagrant ng Diyos ang lahat ng graces niya at the same time at bulto-bulto. That's not it, no? Minsan, or actually madalas, ang growth sa Christian life is small and slow, but it is steady growth. So be encouraged sa mga maliliit na pagbabago ng Diyos sa buhay mo. However, last, if you can honestly say, kahit na I try my best na alalahanin yung experience ko sa mga bagay na yon, or I try to pretend na naranasan ko yung mga bagay na yon, Pastor, I don't think these things are true of me at all. Parang hindi bagsak ako sa mga questions na inilatag doon. Friend, kailangan mong maunawaan that you might not be a true Christian. And the good news is, tinatawag ka ng Diyos ngayon na lumapit sa Kanya. And you can do it now. Sabi ni Jesus, lahat ng binigay ng Ama sa akin ay lalapit sa akin. At kung sino mang lalapit sa akin, hindi ko itataboy. Kapag ka ikaw ay lumapit sa Panginoong Jesus, tatanggapin ka niya ng buong puso. Do not delay, wag mong antayin ang bukas. Naku, akala ko at akala ng mga tao dito sa palibot, Christian na ako, pero ngayon ko lang nalaman na hindi pala talaga ako Christian. Nakakahiyang umamin. No. There is nothing that we want more para sa iyo than to truly come to Jesus. Wag kang mahihiya. Walang tatawa sa iyo. We will welcome you with open arms, and most importantly, Jesus will welcome you in His embrace. Kailangan mo lamang lumapit sa Kanya nang may tunay na pananampalataya at buong pagtitiwala na siya lamang ang makapagliligtas sa iyo. Trust Him, come to Him, run to Him. So kung nandito ka ngayon and meron kang mga questions, meron kang mga doubts, we can set a time, pwede niyo akong kausapin. I will help you as much as I can to give you the gospel para maging assured ka that you belong to Christ. Pwede tayong maging sigurado. Because Christ said, He will welcome us with open arms. So I hope and pray that this has been a blessing to us all. Shall we pray? Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat sa inyong salita. I pray that you help us treasure what we have learned, believe it wholeheartedly, and live it out with thanksgiving in our lives. We entrust to you our church, our lives, because you are trustworthy. In Jesus' name, amen.